Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na sumagot na. Senator Cayetano nagsalita na sa kulita. Ayan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Tunayan na nga po natin ito. Si Senator Jinggoy Estrada sumabog sa galit. Nako, napamura sa galit si Senator Jinggoy Estrada. No, ito pakinggan po natin ito mga kababayan. Nung si Bryce Hernandez na nagbanggit ng dalawang senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike that from the strike out from the record. I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos yan, wala na. Kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Hi. So yan mga kababayan, ano po yung masasabi dyan? Talagang sumabog na nga po sa galit itong si Senator Jinggoy Estrada. Dahil lang sila daw ni Senator Joel Villanueva ang binanggit sa hearing, pinangalanan na involved sa flood control anomalies. Aba, front page agad mga karibin natin. Pero nung si Saldico at si Speaker Martin Romualdez po ang binanggit, aba, marami po ang nagtanggol. Maging ang presidente, mga congressman, pinagtanggol po nila si Speaker Martin Romualdez. Nakakapagtaka nga The corruption is coming from the House of Representatives. No? Tapos yung rigudon dito nangyayari sa sa Senado, di ba? Nakakapagtaka po. Bakit untouchable, no? Bakit feeling or hindi lang feeling, talagang ganun talaga ang nakikita ng taong bayan. Untouchable po itong si Romualdez, no? At kapit to ko sa posisyon mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Nako, President Bongbong Marcos Jr. Ito, President Bongbong Marcos Jr. Ay aba, kaugnay po ito sa mga protesta laban sa korupsyon. Pakinggan po natin to. Diretsahang umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko kaugnay ng lumalakas na protesta laban sa korupsyon at mariing inamin na kung hindi siya ang nakaupong Pangulo, malamang ay kasama rin siya ngayon sa mga nagrereklamo sa lansangan. Kasabay nito, ipinangalanan na niya ang chairperson ng bagong Independent Commission on Infrastructure na tututok sa investigasyon ng mga anomalya, lalo na sa kontrobersyal na flood control projects. Si Creseline Catarong magbabalita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa mga ulat ng korupsyon sa mga proyektong infrastruktura at sinabing nauunawaan niya ang galit ng publiko. Sa isang press briefing sa Malacanang nitong Lunes, sinabi ng Pangulo na sinusuportahan niya ang mapayapang mga demonstrasyon at hinikayat ang mamamayan na panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan at pribadong individual na sangkot sa katiwalian. Ang isyu ng korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, lalo na sa flood control, ay umani ng malawak na pansin mula sa publiko at mga mambabatas.
but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Inamin ng Pangulo na siya man ay galit, tulad ng mamamayan, at hinikayat ang lahat na magsalita at manindigan para sa hustisya. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and that make them answerable for the wrongdoings that they have done. Hinikayat pa niya ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang mga hinaing. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan. Kung paano kayo So meaning mga kabayan, wala lang permit. Ganun ba? 'Di ba? Lahat ng Pilipino, wag na kasi 'di ba, no, sabi nila no permit, no rally. Ngayong presidente na po ang nagsasabi na pwede kayo lumabas kayo at ipakita nyo ang galit ninyo. Ibig sabihin nito, okay na ba? Kahit walang permit kasi yan parang hassle na yan kung magpi-permit pa mga kabayan. 'Di ba? Kahit walang permit, mag-rally na kayo. Coming from the president yan, parang yun ang gusto niyang sabihin, di ba? Basta mapayapa lang daw. Sabi mo, paano magiging mapapayapa ito? Sabi mo nga, ilabas nyo yung galit nyo. How can you express your real feelings kung mapayapa? Di ba? Hindi po ito magiging mapayapa, magiging maingay talaga ito. Ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Gayunpaman, ipinaalala ng Pangulo na panatilihin ang kapayapaan sa mga kilos protesta. Anya, obligado ang mga otoridad na kumilos kung sakaling mauwi ito sa karahasan. Kasabay nito, inanunsyo ng Pangulo ang pagtatalaga kay dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. So yan mga kabayan, nakakahiya ito, no? Mismong Pangulo ang nagsasabi na sige magprotesta kayo laban sa administrasyon. Administrasyon niya ito gobyerno niya po ito no? Sige magprotesta kayo kasi talagang talamak ang korupsyon sa panunungkulan ko. 'Di ba? Alang naman sinasisihin natin dito. Yung mga nakaraang administrasyon. Ganoon naman talagang ginagawa ninyo Pag hindi nyo na kaya yung issue, binabato nyo na. Sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, update po kay Representative Kiko Barsaga. Sabi niya po dito, baka una pa pala ako makulong kay Romualdez at Saldico. Nyahaha. Kasi nga po mga kababayan ay iimbestigahan ng Ethics Committee itong si Barsaga, no? Ayaw na siguro rin yan sa kautusan ni Representative ay ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Ibig sabihin, lusot na sila. Tama nga, tama itong sinasabi ni Barsaga, baka mauna pa siyang makulong. Kasi pag nagsasabi ka ng katotohanan, talagang una kang makukulong dito sa administrasyong ito. Di ba? So, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Hindi. Tiwala lang Representative Barsaga kasi nasa likod mo naman ang bayan. Di ba? Maraming ang believe sa batang kongresistang ito mga karibin natin sapagkat sa dami-dami ng veteranong, di ba? Mga veteranong congressman. Ito pa talagang pinakabata ang naglakas ng loob. Para isiwalat ang mga ginagawang kalokohan dyan po sa House of Representatives. Palakpakan po natin. Diba? Ito mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po.
Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang kapag kung ano man ang posisyon ang nasa iyo ngayon at hindi mo ito nakuha sa malinis na paraan, asahan mo ito'y mawawala rin sa iyo ng biglaan. Tila mukhang nabibilang na nga lang raw sa daliri ang pananatili ni Soto sa kanyang pwesto matapos lumabas ang balitang kinumpirma mismo ng kampo ng PDP laban Attorney Jimmy Bundok na sapat na raw umano ang bilang o boto na nakuha ng senador at abogado na si Alan Peter Cayetano para masungkit at matanggal umano sa kanyang pwesto si Tito Soto bilang Senate President ng mataas na kapulungan ng Senado. At sa isang pahayag, Senator Alan Peter Cayetano and soon to be a Senate President ng mataas na kapulungan ng Senado sa wakas tahasang nagsalita na at sumagot na rin sa publiko. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa sunod-sunod na post ng 1TV Philippines Online, tila kinumpirma ng mga ito na mukhang tuloy-tuloy na di umano ang pagpapalit ng liderato sa Senado at ang kauna-unahang pagkakataon mukhang gagawa ng kasaysayan si Soto hindi marahil sa isang mahusay na lider ng mataas na kapulungan ng Senado kundi isang senador na may pinakamaikling panunungkulan sa kanyang pwesto na hindi man lang umabot ng 2 linggo at tila mas lalo pang nabuhayan ng loob ang maraming Pilipino matapos tila kinumpirma mismo ni Attorney Jimmy Bundok na ngayong linggo na umano mangyayari ang makasaysayang kudita o rigodon di umano sa mataas na kapulungan ng Senado. Ayon pa sa mga public report mula sa Taong Bayan Online, mukhang tila papabor ang mas maraming Pilipino na matanggal si Soto bilang Senate President dahil komento pa nila walang patas raw umano na imbestigasyon ang nangyayari kung siya ang mamumuno dahil mauuwi lang raw sa bias ang butuhan dahil ito raw ay sunod-sunuran hindi lang umano sa speaker ng Kamara kundi kung ano raw ang utos ng nasa itaas kaya mas pabor ang karamihan sa maraming Pilipino na si Senator Alan Peter Cayetano ang dapat mamuno dahil isa itong magaling at matalinong abogado at alam nito ang saligang batas na kahit kailan ay hindi raw magiging sunod-sunuran sa kung ano raw ang utos ng mga nasa itaas. Narito't panoorin ang full video kung saan tila tahasang sinagot na mismo ni Senator Alan Peter Cayetano ang panawagan ng maraming Pilipino online na palitan na di umano bilang Senate President si Senator Tito Soto. Narito't panoorin ang full video. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. So baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised. That to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh.
A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or eh, or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order, so it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2023. Secretary of Justice, Boying Rimulya. Nako naman. No? Iba sabi nga ni Rimulya, buong history. Simulan nyo kay Aguinaldo. 25 eh. Sila number 1 contractor 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, ang tanong, may ghost project bang ini-report? Di ba? Oh, may ghost project bang ini-report? Meron bang corruption na inire-report noon? Yun yung tanong dyan eh. You cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we... So nagpapahalata lang po si Soto dito mga kababayan na gusto niyang imbestigahan pati po ang Duterte administration. Bakit hindi mo na lang sabihin direct to the point, diba? Imbestigahan din ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte para mas madaling maintindihan ng taong bayan yung gusto mong sabihin. Hindi yung sa 2016 eh. Parang, di ba? Nililito mo pa. We will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako, nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could be had been a wrong word that I should not have used. No? Pwede kasing opinion yun sapagkat yung public ang madalas kumarinig na sinagsasabi nun eh. Ito lang ang Senate President mga kabayan na mahilig sa opinion, no? Dapat kapag Senate President ka, you should, know the facts. Doon ka lagi sa facts, no, mga kabayan. Kasi pag Senate President ka, you have to decide, no? Ikaw ang last resort na pwedeng magdesisyon, na pwedeng ikapahamak ng Senado or ikaganda ng Senado. Pero ito ano bang dapat? Senate President opinion? Nako po. No. Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those... Ano po ang basihan ninyo kaya nasabi nyong na-edit? Yun yung hinahanap ng taong bayan. Things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Diba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba? So, kanina, Boying Rimulya. Ngayon, Claire Castro. Talagang, yan ba ang mga resource person mo? Diba? So, malabo na to mga kababayan. So, kasi yung mga taong pinaniniwalaan ni Soto, no? Ay really against Duterte. So, talagang magiging bloodbath ito mga karibin natin kasi paplanuhin nila yan eh. Paplanuhin po nila yung pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya abangan lang po natin. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito?
Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.